Sip. Ah! Aray ko! Ah! Alam ko na lang, ganun ka mga personal na ako, liber-liber. Malas yung asaw na. Naambon pa ba? Oo, naambon pa. Ano ba oras na ngayon? Sanggit na naman. Makakalata bakit? Ikaw, tinatanong ka pa nun eh. Tanda ko, nasa ulo ng kapit. Maalisin sa ulo ng may dalang araw sa eh! Ayan, upo ka dyan! Upo! Kaya nasabi ko na nagkulay ng buhok. Alam ko lang na mahal. Wala naman yung nakakilala. Pera. Nasaan sila? Ayaw ng pagbiyahin sa barya sa ano? Sa Joda. Bakit? Sa miyembro at si ano daw, si Lindy. O yung tricycle? Yung tricycle, walang problema kay Hinwil yun eh. Kaya yung tricycle nga nakatoda dun ah. Ay nakaano daw talaga si Pargas. Hindi naman daw tricycle ang pinag-uusapan yung pangalan daw ng tao. Kagalit kasi nila si Linwell, kaya kasi si Pargas na gagawin. Ano pera? Bukal ang ano dyan, ang secretary. Nasa rules and regulation daw nila kasi pag gano'n yung miyembro. Eh sabi, meron din siyang miyembro sa City Hall. Doon na lang daw nilalagay si Pargas. Sa rules yung babasasin daw yung sabi ko, walang nagawa kumpare mo, siya ang Pangulo. Naku. Ay, over here. Ay, Uwi na over uwi sa Tanilin. Punta kami dyan, kaya ano, RG. Dito kami gagaling. Sino magsasalita mamaya? Ano talagang laging dito sa cellphone ko. Iniwanan ko namin yung sa loob eh. Kinuha ka eh. Baka kasi may magsalita. Kaya ano? Baka. Baka kasi may magsalita. Kasi may magsalita. Sapat ako. Nila teacher. Sapat sa teacher. 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 Pero maybe today, maybe. Maybe today, maybe today. Western. Third village din na. Kasi hindi mo naisip na sa'yo na lang yung isa. Hindi kasi naisip ko ba, makakahiya eh. Dami may sinasabi, ang pamasahe daw nila kaysa ganun. Nung isang araw nga po isang gabi, nangihingi lang ng tubig yung kabila, yung barracks.
at nawalan daw ng soda. Sabi ko, ay siguro kay ano, yung baka magsasaing, nakakaawaan nila. Ayaw bigyan ni nanay. Ayaw bigyan ako. May baka yun, yung bigyan ni Suki niya. Mama, ito si Ite, kumulit na naman yung mga bara. Kasi siguro, kulang naman yung isang pila, ang dami nila doon. Kaya nila nagbababi ni Ite. Babayad pa na ng 10 piso isang timba. Nagbayad pa talaga. Sabi ni binibigyan yung mga yun. Sabi ni Pinanay, kumatanda. Ano naman kayo ng ano eh. Sabi nanay, siya kayo magbayad ha. Huwag niyo akong ano sa pagbabayad niya. Sabi ko naman ganun. Si nanay, magsasalita ng mga ganun eh. Ganun ko, nabisit din ako eh. Ang sama ng ugali eh. Ito na lang kay JR. Iba ba sa kanya si JR? Ito lang yung nakasalang ang ulam ni JR sa kalan nila. Ngayon ko na sana ibigay yung bigas kanina ni Parkesin. Narinig ko yun eh. Kaya nakakasama yung pagkakailangan ko lang talagang tumigil at pumunta dyan gawa ni JR. Hindi lang talaga kay JR. Hindi talaga ako tutungsong na dyan eh. Ayan na. Hindi nga naman. Bakit kulay puti yung truck sila? Punta din naman ganun. Baka yung bigas ko. Si tatay! Kailangan lapis siya. Bilis! Baka masipa! Kain mo! Wala nga tayo lang ang nauna eh. Pamilya na eh. Engine talaga naman. Ang dumi. Kakapalit lang ng dumi. Sila na itsura ng itsura. Aba, ano ang dumi? Baka mamaya umutok ka na naman JR doon ha. Eh, Pwede yung ano sila nanay doon. Parang sapo sila doon. Juliet. Baka, sabi ka na. Una ka na. Baka ulit sa unahan. Hindi ako punta sa unahan. Sambutin mo yung gawin. Kaya naman extra upo kaya ako napapunta sa unahan yun. Bakit hindi mo naman alam kung alam mo ba gano'n? Kasi uupo doon. Magtitiis ka na lang ako. Magtitiis na lang ako na tayo. Una na kayo doon eh. Panay na kayo doon. Dapat na lang muna naka. Oo, pupunta yun. Sama ko kay tatay. Bakit sama na itong kina nanay? Dali. Saan? Dito muna tayo. Naka, Jer! Ito, makakas na boring. Puro na eh. Sa librang na. Ay, kasali ka dito. Hindi tagay eh. Ano si... Lalo na kay Doña Antel. Ano wala ka dito? Pingot. Jer, baka dyan na daan. Baka Saan ka lalagay? Dating. Dito ako. Wala tayo. Juliet. How's this guy, okay? Oh, parang naging klase. Tapos pa dito. Dito na kayo. Pak na.
Pero sa side. Kaya tayo ulit. Ulado mo na ba? Ha? Limutan na. Parang Hindi ka na. Ano ka? Ano ka dito mo? Ito, masabi na natin sa ay. May practice tayo. Siguro hindi kasi na ng ulo nito eh. Bawi na nanay mo, lagot ka doon. Lock job. This is lock. It's fine. Uli! Liga. Liga dali. Yes. Laki ng TV o, nanood tayo dali. Hey, MJ, ano yun? Ano lang yun, nagsabi naman kaya ang sige nakaligta, no? Ayun na, nakaligta ito. Ay. Right there. There yang. Yan lang ang pinito. Tapos din lang. Kalap. Masana. Please God. Please God. What mushroom? Wala ang mata eh. Hello, check. Hello. Hello, check.
Hello. Only. No. Dali, tabi ko rin. Ay, no! Bluetooth connected. Oh. Kahit ako lang budget yan eh. Bear. Ang chocolate. Ng Diyos. Sana'y maging maayos ang ating pong darating na eleksyon. Race, aber. Violence. Walang buhay. Real race, Albera. Maglingkod sa bayan, no? Na sana'y maging mapayapa, tahimik, at higit sa lahat ay hindi pinaiiral ang pera. At nabalita nila na ako'y namigay ng kunting bulong, kunting rice pack sa isang barangay, ay nabalitaan ng mga ibang barangay. So, nagtatawag ako sa akin at tinatanong ko kailan ako makapagbibigay sa kanila ng rice pack. Oo. I don't know kung papayagan ko. Pero, Sino yun? napagastos po ba? Magastos. Okay lang naman yun kung mga pagkain na pinamimigay, nakikinabago nila, gamot, food. Pero ang pinahihinayagan ko yung sa halip na juice, ang kanilang hingin sa akin, hingin yung alak, Contador, Alfonso, nakasama sa kalusugan ng tao yun eh. Pero yung gusto mo kung pinibigyan mo na rin sila, di ba? Opo. Dok, meron po mga naihandang mga tanong para sa inyo, no? Ay, sa totoo lang, ngayong gabi po ay iba po dapat ang mag-host. Pero nagkaroon po ng konting change of schedule. So ako po ay magagalak na kayo ang aking makakapanayan. Ay, ang unang tanong ko sa inyo, alam naman po ng marami, matagal na po kayong nanahimik sa politika dyan sa Calamba. Ano po ba yung dahilan at kayo ay nagbabalik sa local politics sa syudad ng Calamba? Unang-una, yung City College, mapabayaan yun ng mga namumuno eh. Tatlong klase naman mamumuno ang nagdaan. Mula nung umpisahan ko yung City College. Ako? Anong 2006? Ah, Almost 15 years now. Nay! Ay lang. Dali mo yung cellphone mo?
Iniwan ko naman ng maayos yun. Bakit daw? Yung mga estudyante, Bakit ba kahit siya pa Manuel? paano, alam mo yung city eh, Mamaya daw, may... yun ang dating May munisipyo. sakit daw siya. Sa harap ng munisipyo, busy street, nadaanan na sa sakyan. Papunta doon sa isang barangay, Barangay 7, dito naman sa right side. Papunta naman doon sa Barangay 5, saka yung napasok doon sa Central 2. No? Doon sa busy street. Kahit pa paano, ginawa ko doon para may mapagpahingahan yung mga bata. Nagpabili ako ng nipahat. Gumala ako 3 o 4 yung nipahat. Para pagtambayan. Naka-accommodate yung mga 10 students at a time. Minsan napadalaw ako sa isang kaibigan, sa isang abogado, sa kanyang law office. Paglabas ko, nakita ko yung mga batang nakahalera na doon sa second step ng commercial building. Nakabilad sa araw, marami silang matulungan habang naghihintay ng klase sila. Nahabag ako sa mga bata. Sabi ko parang hindi sila binigyan ng prioridad ng mga nanunugod. Pastry trade shop. Point soda. Hello, check. Check, 1, 2, 3. Rinig po ba ako? Gandang hapon ho sa inyo lahat. Reverberation sound. Pwede ho ba pakisabi sa katabi niyo, peace be with you. Busy video. Pag sinabi niyo peace be with you, pinagpapala tayo ng Panginoon. Kaya palakpakan natin ang Panginoon. Ang kandidato po sa pagka-mayor. Disconnected. Hello. Okay na ba? Wala nang abala? Hey, no. So muli po magandang hapon po sa inyong lahat. 76 lang ako. Magandang hapon po sa akin po kayo tumingin. Ako humiyawak ng mikropono. Magandang hapon po. Ay, gandang hapon po. Magandang hapon, nanay, tatay. Ama, ayaw sumagot para wala kami kausap. Magandang hapon po. Gandang hapon po. Pakilala po muna ako. Ako po si Christian Oñate. Ako po ay tiga Kabuyaw. Hindi po ako tiga Kalamba. Eh sir, kung tiga Kabuyaw ka, anong ginagawa mo rito? Nandito po ako para sumuporta, magpaliwanag at magbigay ng datos kung bakit ang kailangan yung suportahang mayor ay yung ipapakilala ko maya-maya lang. Ako po ay profesor sa pamantasan ng Kabuyaw at dating dekano. Ang kandidato pong ito sa pagka-mayor, dati na pong nanilbihan sa inyo bilang konsehal sa lungsod ng Calamba. 2 termino po siyang nanungkulan bilang konsehal. Siya po ay nanilbihan din bilang City Social Welfare Officer. Nung siya po ang nakatalaga sa opisinang yan, 2 hanggang 3 oras lang po, meron na kayong may uuwing gamot. Hindi tulad ngayon, nakakaawa ang haba ng pila. Pag titignan mo, karamihan senior citizens, PWDs, solo parents, yung iba kabataan. Tapos pagdating mo lang dun sa pinto, sa window, 2 bagay lang sasabihin sa'yo. Una, cut off na po. Pangalawa, walang pondo. Ha? Ang kandidato pong ito ay naging city administrator din po. At marami ang hindi nakakaalam. Ang kandidatong ito sa pagka-mayor, siya lang naman po ang founding president ng City College of Calamba. Siya ang nagsimula, siya ang nagtayo, siya ang nag-asikaso ng lahat ng papel, ng dokumento, siya ang nag-recruit ng teaching and non-teaching personnel. Siya ang nagpasweldo ng mahigit 4 na buwan. At bilang founding president,
wala siyang tinanggap kahit isang piso bilang sweldo. Ang alam po kasi ng marami, yung matandang kalambalik ang nagpatayo. Mali po! Nagkataon na siya yung mayor nung panahon yon. Pero ang nag-asikaso ng lahat kung bakit na itatag ang City College of Calamba ay ito nga pong ipapakilala kong kandidato sa pagka-mayor. Kung ngayon gaganapin ang eleksyon ngayong oras mismo, tiyak ako panalo siya. Bakit, sir? Walang matinong tao ang boboto at magsasabi na ang iboboto ko ay yung may bahid ng korupsyon. Tiga Kabuyaw po ako, pero nag-volunteer po tayo dito dahil naniniwala tayo sa kakayanan, sa liderato at kandidatura ng kandidatong ito. Iniwanan ko po ang pagtuturo, iniwanan ko po ang pagdodoktor ko sa Batangas State University, iniwanan ko rin yung girlfriend ko sa Kabuyaw. Anong mensahe niyan? Kung may naniniwala na taga Kabuyaw, na taga ibang lungsod, sa kandidatong ito, mas lalong dapat maniwala at sumuporta yung kapwa niya Kalambeño. Hindi ko na po patatanggalin. Alam nyo, hindi pera, hindi bigas, hindi package, hindi pangako, hindi kalambago, at lalong hindi kalambalik. Kalambango naman. Taas na po ako pinapakilala sa inyo. Si Severino Doc Verong Vergara, ang susunod na punong lungsod sa lungsod ng Calamba. Bigyan po natin siya ng palakpakan. Yan. Ilang kaya? So, kayong apat ako. Dalawa pa ba? Kung wala tayong social media, tatama rin ako magsalita sa mga ako din. Pero dahil sa aming social media tayo, dahil kayo 31 lang dyan, kung araw-araw kayo ay tutugtugin at yung cellphone, yung laptop, marami po tayo mga savings out. Ito po. Kaya, at ako kaya ako pumalawag sa politika, gawa ng social media. Ilang pa dyan ang matagal. Ako po ay napag-file ako ng candidacy ko last day of filing, October 7. 7 months before that, magkabigan po kami. Isa nakita ko maganda pa ako tawa ko na dito. Ilang ang bawas mo. Kaya ka sa pagulong bawas. Nagbigyan ka. Kaya ko talo na kaya sabi ko noon. May mas bata pa sa akin. So, stay late. Hindi ko sa nilalo, hindi ako nilalo. Tapos, pag ako napunta sa kanya, merong naglapit sa akin na malapit sa malaki niya. Sabi sa akin, pare, gusto ko rin na yun, nag-work project. Uno! Nagdag na budget yan, sabi na. Magkano ba yan? 500 million. Lako ng budget na yun. Hingin mo kay Mayor ang annual investment priorities plan. Binigay ko sa kanya. Inirefer ako kay Johnny. Hindi binigay sa akin ni Johnny Pabispusan. Kung ano-ano ang alibay. Nag-text ako kay Toti. Nasa ko. Para pamangkin ko lang yung bata na yun. Toti, bigyan mo sa akin. Hindi ko lang kung bakit. Wala naman akong kikitain. So anyway, sa katagalan, yung mayor na kaibigan ko, na malapit sa kontak sa malaki na, dinala na lang po yung project ng Pablo. Isipin niyo po yun. 500 million. So ginawa multi-function parang convention center. Nakapaglayan, di ko lang kung dahilan. Baka nahihiya siyang malaman ko kung malaki, kung magkano ang kanilang hihingin.
komisyon. Kaya kung hanggang ngayon ay palaisip pa po sa akin kung bakit ayaw nila ng 500 million. So, balik ko ako doon sa magkaibigan kami noong mahigit na 7 months ago. Yung aking po bahay, bago po yung aking bahay, nalutoon ako, restaurant. Dahil po sa lingga, meron po ako kapit-bahay na may hemophilia. Hemophilia. Sabi siya po, yung white blood cells niya, bumababa. Hinihipon po kayo. Ngayon, yung kahuli-huli yan sinalina ng white blood cells, before COVID, meron sa COVID, ano? O kung nagka-COVID, nag-expire, lalo nga yung kanyang clinical abstract, yung binibigay ko ng hospital. Finding yung prescription ng mga gamot, gano'n. Sabi ko, kaya pala, sabi niya, kaya sila hindi mabigyan ng tulong sa munisipyo. Kasi nga, expired daw ako. Sabi ko, pag luwas ko, sumama ka na. Luwas sa best luwas, isinama ko yung magina. Nakakuha kami ng clinical abstract. Kaya ako po, sinamahan ko nila sa Pilipino. Ako po at padrino nila. Kaya bigyan ko sila. Tumulong ako ng eleksyon. Wala akong pera na binigay sa kanya sa ano. Naloko ako kay Lenny. Maraming plastic kay Lenny. Ang gagawin ko na lang, sabi ko kayo, tatawagan ko lahat ng leaders ko para supportahan ka. Alam niya yan. So, nakita niya yung bagong clinical abstract. Lalagay sa clinical abstract, 20,000 yung mga medicine. Local yun, available dito. 120,000 yung white blood cells na in-importing pa sa US. Sabi ko kay Ross, hindi ko po tinatawag sa rin na. Matanda naman sa kanya. Namumupo ko sa Ross. Yung 20,000 akin na. Pago. Pagkakasaka ko, pago ko ng 20. Yung 120, happy na kayo. Titoki, Lazaro, at saka Disa. Kung pag-ati ko makuha rin sa amin sila. Nakalita ko, maraming pera Disa. Congress ko man. Makakapili niya sa mga lahat. Sige lang. Sige lang, okay lang yan. So, nakatatlong beses ng encounter. Magulang, bata. Minsan, pumunta ako sa munisipyo. Sabi sa akin nung Department Head, Business Permits and License Office, si Miss Berna Opulencia. Inaanak ko po siya sa kasaan. Pati si Tipeco, ninong niya. Pati si Kelbo, si paring Tinilahara. Sabi sa akin, ninong. Dito ka na kumain. Meron ako simple life. Dati ko. Sabi ko, okay. Pagpasok ko po sa opisina niya, nakita ko na naman si Ross. Hindi na, dito ka Ross. Pero sabi niya, pinapalo ko doon sa Philippine patient. Ang ginawa na Ross, tumakas. Pinababa yung kanyang executive assistant, Miss Eloisa Villa. Alam ko po, so, bumaba si Eloisa, dahil sa Committee Abstract. Kailangan ko, Doc, eto na, iniluga pa na naman yung 20,000 naman. Care of Doc Vergara. Okay. So, pag ano ko, pinapunta ko, pag umuwi ako sa iPhone, sinagyan ko yung ina. Ayos na, nakita ka kanila lang, gusto natin. Sabi niya sa akin, nakadalawa ka, tatlong balik yan. Hello? Bumita sa butay. Nakaya na balik. Paano na balik? Ayaw na. Doc, suko na ako. Kaya yun, tumutulong sa kanya, tinawagan ko si Ruth, Mariana. 1000. Sabi ko, Ruth, baka meron ka pa yung takasin ng GL mo. Pakialam mo nga, please, find out. Baka meron ka pa namang nakita ng pondo sa PGL. Hindi naman sa pinag-uulaan. Kawawa naman yung bata.
Ngayon ho, yung 120,000 after 7 months, naging 300,000. Sa tagal. Sana sa tugunan ni Ruth. Isa ho yung kadahilanan kaya ako tumakbo. Isang nahirap ang pagdino si Dr. Vergara. Hindi naman ako umasa sa kanila, nakatulong pa ako. At pumapado ko ng 20,000 doon sa halagang gagawin. Bahala tayo. How much more pagkaraniwang mga mahihirap na wala kayong pagdino katulad siya. Kahapon, nagpunta po ako sa Mercury. Bibili po akong gamot. Ay, yung po prescription, nasa po yung cellphone ka. Ewan na ako na. Ay, minsan naglalak yung cellphone ko. Ako lang nakakapagbukas, doon yung prescription. Nakita ko po, malaking hanay, mahabang hanay ng mga senior citizen na may approved GL, guarantee letter mo yun, DPA. Sulat ng ngayon, napautangin mo yung matatandang yan, napabili ng kamot. Tumating mo ako noon, alas 11. Sabi sa akin ng mga matatanda, ay 3 oras na sila naghihintay. Dok, baka naman pwede makahingi na inumin. O siya doon binili ko yung inumin. Ito 10 piso ata. Bago magpaparinig, Dok, malapit na kanyang ang nagihan. Kaya ko rito, isang pera ko rito. So, yung iba, delit na, uli na ako. Dok, baka naman makahingin mo ng puti, para sa akin. Ay, yung isa ako taga-puto. Alam niyo po ba yung puto na lapit na po sa Tagaytay? Sityo ng Kalubang. Puntog! Pagkatapos balag pag-araw, pagkatapos Tagaytay na po. Pagka kumaliwa ka, mabato. Doon galing! Pagkagaling daw, pumunta ng munisipyo. Pagkagaling sa munisipyo, pinapunta sa Barangay Sito. Doon sa Mercury. Bakit Barangay Sito? Hindi ko alam. Sabi ko nga, baka may komisyon. Bakit? Meron namang Mercury sa Kalubang. Mas malapit daw yung putok at part of Kalubang. Why direct the patient to go to Barangay Sito sa pahinga? Ang dati nila, merong masine, meron dito sa halak. Sabihan lang daw, meron hindi ko alam. Bakit? Hindi ko alam. Sabi mo, bakit pinagkakasama ko? Ang naiisip no, ang mga kasama ko, baka nga may komisyon. I don't want to link that pain. I don't want to imply that. Kasi mabuting korporasyon ang Mercury. Sana hindi. Pero ang tanong, bakit ang ibang bayan, katulad ng Santa Rosa, ng San Pablo, pagka binigyan ka ng guarantee ng Mercury, kahit saan Mercury na pinakamalapit sa'yo, doon ka pwede pumunta. Hindi pwede pipilitin ka na pumunta ka sa Barangay Sito. Hindi ba dapat tama yun, no? O kaya naman utang yun. Guarantee. Sulat na ginagawa niyahan ng ngayon na makumayaran. Ngayon, ang ginagawa ko ng araw na kung social level of them, ayaw nila bumutot ng pera eh. Pwede naman bigyan niya ng pera. Ayan. Nagkakandan. Bumili ka na gamot. Ipunin mo yung resibo, balik mo sa akin. At i-re-re para sulit. Di ba lang pakilay siya na ako? Ganun ginagawa ko lang sa kapatid. Pagpasok mo doon sa opisina ko, meron doon kape, siya, juice, tubig, at saka assorted biscuits.
yung sa Madrid. Pag nahihingi ang magkaraw, sasabihin ko doon sa pero mo dyan, pagkaraw mo na nahihiyain. Habang nai-interview ko social life. Okay. Pagka yun yung pagkakapit sa akin yun, pinakalagay na ako magkano. Meron na doon sa ibaba, meron na doon nag-ano yung tricycle, bisikleta. Takbo na yung mo, sa pwede. Tatanungin na magkano ito presyo. Sali pa ako po siya, kakakalo na. Sinabi nga kanila ni Christian, 2 oras lang po, pinakamahaba yung 3 oras. Natanggap na. Bakit hindi na naman ngayon? Bakit? Ang nawala lang sa akin yung interest, nakakagasos ko siya 500,000 a week. Kumisan, 1 week. Eh, binabalik ko naman sa akin. After 1 month, papel ako ng reimbursement, babalik. Nawala lang sa akin. Yung kikitain ng pera ko sa loob ng simbahan. Kamat ko lang naman yan. Bakit hindi sila ako nawala? Kasi nila pa ako report. Alang-alang sa maganda situation sa mga pera. Bakit tayo nalang gawin yun? Yung huli ko pong reimbursement claim, iminala ko nila. Pati yung resibo ko, eventually nawala, 300,000. Kaya ako lang po, ang taga-Kalambang, may pautang na 300,000 sa munisipyo. Parang hindi ko natutuwa, di ba lang ko nakalakap? Galing ako sa korupsyon. Nalaman ko po na merong panahon sa pera. Merong ghost delivering agent nung malapit sa mag-eleksyon, 2010. Walang kumikilos, chismis. Sabi din ninyo, malaki ebidensya. Walang nagpapahid ng legal action. So, paano mapapalik yung 26.5 million, walang kumikilos, chismis. Nalaman ko, pinag-alaman ko dokumento, nag-file ako ng case, Ombudsman. Ang luwag ko pong abogado, si Harry Roque. Sikat siya. Hanggang ngayon, sikat, nagtatago na. Harry Roque, in-interview sa Quad, nilidepensa si Alice Go. Abogado na. Anyway, mahal ang appearance fee kay Harry. 500,000 ang ginagawa yun. Sasagutin lang, sige, Dr. Gara, ang gano'n. Bibayad na naman, pagka nag-prepare na lang, apit-apit of consent. Iba pa pa ito. Ano? Pagkakas, mahal ko pwede mo, bigyan puting discount. After all, ako nag-graduate ng UP. Paano ka ng UP? Graduate ka ng UP pero, bigyan ako ng discount. 500 went down to 300. Dalawa yun siya, matuwa ako. Ay kaso, nung magpapail na ng complete, sinigil ako na, 500 na naman. May tubig ka pala Nakatawag na naman ako ng 200. So, ginastos ko, sister, sa madali sabi, 500. Napabalik! Nagbalik ang supplier ng 26.5 million. Pero yung pera kong ginastos, walang bahay yun. Di pwede. Wala na naman kayo para ka. Para kayo hindi nyo lang gusto. Kaya sabi ko, Dr. Gara, galing sa Waka. 50 milyon, sabi sa akin Kalbo, si Paring Tuhaya, si Severino na. Pare, kailangan natin mag-computerize ng City Assessor Office para mabili pagpapakases ng tax declaration, pag-ani mangingi, paglilipat ng lupa, tapos pag-compute ng transfer tax, pag-compute ng assessment, pagka mababayad na tayo ng buwis. Sige, para mahal. Uy, sa Pablo nga, 50,000 na din eh. Sa Las Baños, 50 million. Sa ito, mahal. Di na kami nagpapamura. O, di na nagpapamura. Nakakuha mo ng 10 million. Magkano naman na nabibit ko para sa inyo, kapatid? 40 million. Kumalang pa. Ang problema, hindi na pa-release kung mag-release
doon sa project, nangutang na naman sa akin yung kontrato. So, pero nung ko lang kalahating milyon, hindi na bilis eh. Ay gusto ko matapos na rin yung project. Magkano ang mahal? Okay, dalo ka. So, hindi ka na ng 200. Ako na bahala sa daycare teacher. Pero mo cellphone mo. Nagpatawag daw na ako printer, taga-playa. Si Calvin Bote, Calvin, explain mo kung ano ba? O, sige na, buwan! O, sige, gawin mo. Sabi sa akin ni Calvin, tulungan mo naman ako sa working capital. O, sige, magkano? Milyon ang aking nagkakit. Nagpautang na naman ang hawa na katayin naman. Milyon! Palagi na si Dr. Adval na pera. Ha? Kunti yan naman eh. Pero ang inaano ko ron, para ako makakasave ng sa ating pondo, ginagawa ko. Ang hirap sa inyo, pinaparami. Ayaw ko magsalita. Hindi ba ako nakakapag? Paglit lang! Paglit lang mo siya! Ang bilig ako magkakasing niya. Tutuloy mo, hayang. Para lang kayo makinig. Talagang ako ng puti, tapos binaalis na ako. Sa mga nag-dependent, kung ako may baris tayo, may 10 kusihan, may kasama pang congressman, bago ko makapagsalita, ako uli. Isa na muna, kaya ako nagsusolo. Solo ko kaya. Salamat. Solo ko kaya. So, galit sa korupsyon, napatulayan ko na sila. Ha? Galit ako doon sa mga mahirap, pinaghihintay, para lang makakuha ng kunting tulog. Nasa si Maki? Ay, may nakita yan! Ilang oras naghintay? Wala! Mula alas 10 hanggang alas 5, yung pisan mo. Pumila yung tita ko from 10 a.m. to 5 p.m. Taga Buntog yun, matanda na, halos umiyak na. Kaya sana sa susunod na pag nakaupo si Dr. Gara, babago yung sistema. Lalo na sa mga senior citizen, nakakaawa. Kailangan systematic. Ibig sabihin, kung may mercury dito sa Bukal, sa Kalamba, o Item shop. sa Item shop will be better. Panlubang, dapat doon Go to the item hindi shop, okay? makapokus doon sa isang mercury lamang. Kasi nakakaawa eh. Kailangan na nga natin yung gamot. Buti pa tayo ng maghapon. Ay, hindi nakakaawa. Yun na lang po. Pwede natin kahit sa mercury. Pwede. Pero may mas naisip ako mas maganda pa yan. Hills Magkakaroon tayo ng ating sariling butika. Doon mismo sa City Hall. Ha? Pagpunta mo na, pagkapos mo na lang mga galop. Ha? Hindi mo mas maganda yan? Ha? Walang problema. Ayaw ko na may tutulog na bata o matanda ng gutom. Ha? Hindi maka-tao, hindi maka-kristyano, kapit-bahay na nahina, pinapayagan nyo magtulog ng gutom. Tapos kayo, yung mayayaman, may mga bahay kayo malalaki, gusto kayo. Kulang kayo sa mga mahirap. Huwag nyo lang hintayin na mahirap ang lumapit sa inyo. Nahihiya sila. Pero hindi sila nahihiya lumapit sa mga politika. Nangyayakawan sila. Yung mga kurap at bagong politika, hindi nila gugustuhin. Mga mahirap na kayo umunlad. Bakit? Pag maunlad na kayo, hindi na mabibili boto nyo. Ha? Yun ang katotohanan. Ayaw na lang kayong gumaman. Bahala na kayo kung magkama lang lang. Kaya ako makatapos. Pag nakatapos ang anak nyo, pupunta sa state, Australia, Japan, mga pagpapadal sa mga katuloy. Ayaw mo kaya. Anong magpakialam mo kung kayo yun? Kung wala kayong mautangang kunting kapital para sa inyong hanap buhay na magandang idea na pwede nyung pakinabangan.
Hindi sila interesado. Pag yumaman na kayo, ulan na kayo. Hindi na nila ako nabili. Patay na, kadalang negosyo. Hindi na ito. Bata kayo kumukuha na ng tipang. Pumunta ko sinyo. Magsabi, wala ka rin tulog. Sila mo tapotan kaya. 5, 6. Araw-araw kumain sisigilig ka. Wala naman alam si Dr. Brad ka. Iyabang yan. Cooperative lang, patayo yan. 500 million. Kakuha ng pera yan. Nagtayo po ako ng cooperative bank sa Quezon. Nagawa ko sa Quezon. Bakit hindi ko gagawin sa mahal? Kala ko ito sinong bayani kung bayani. Meron man dumabayan na tinanakaw. Meron man dumabayan na hindi pinagagalagaan ng kalabukan sa mga magpapait. Bakit ang San Pablo nagpapaaral 12,000 students? Tayo 5,000. Ang kita ng San Pablo 2.8 billion. Tayo 7 billion. Almost 3 times. If they can support 12,000 students, we can support more than 30 students, 30,000. Bakit ang Kabuyao, bakit ang San Pablo, Kalawa at hospital? Tayo wala! District Hospital! Pag pumasok ka, malamang, paglabas mo, matigas! Nakakatawa mo! Ano ba yan? Ano ba yan? Dugo ba yan eh? Kapag magsilbi sa kanyang bulsa ng pamilya niya, Inyong ginawa niyang private corporation ng ating sinahan. Hindi na ito extended private corporation. Si Morris, nagpunta sa bahay ko naman, dinibili ng pangalan dito na. Bakit? Tuhay ka? Wala pang isang tulad ako. Pinatawanan mo akin, 5,000. 100 million. Si Morris, asawa ni Jane. Si Morris, yung kanyang tatay, 3 pamilya. 3 pamilya. Pag nag-pilot ng tiles, kanya, ama, dahil sa munisipyo, di ba? Kumusta? Biyakin ang munisipyo! Change tires, change oil, change battery, fuel. Ano ginawa nila sa akin? Tapos magkakaroon na. 700 pesos, 500 pesos, paano naman? Hindi na magigigil. Ginagawa niya sa atin. Ha? Moran. Kung meron sa inyo rito mga kalisan, humarap sa akin, makapagdebate. Nahabok ako. Nakakarinig sa akin, nahabok ko kaya. Sobra. Pati si Rizal, ni-elevate. At tulad ng ating Panginoon Diyos, mabatiin tayo sa mga Diyos at mga Rizal sa umaga sa inyo lahat. That's heresy. That's heresy. Lahat na. Ang mga pamilya, silang sinisira. Anak kami na magkakapatid. Yung pisa ko, binigyan J.O. Consultant. Siyempre, padala pa kami ngayon. Ay, kami ay magkamag-anak, magkatuko. Sabi ko nga sa kanya, nung maliit ka, nagka sa katanong ko, inalagaan kita mapunta at pilingot ko lang yun mo. He would go to whatever extent para manalo siya. Even to the point of driving our priest. Yung mga priest pinadala sa Holy Land, 350,000 per private package. Pero pa ang pocket money. Kaya yung mga pare, nilalaki ang pahiya. Sinibisan. Napinambihan niya. Right?
Sabi tayo dalawa. Pera natin! Pera natin! Pera natin! Uy! Kaya ako nagbalik. Pag nato sa mahirap sa gamot, pag nato sa estudyante, nagsakripisyo ako. Apat na buwan na po sa mga mga kaibigan kailangan. Pagkatapos yung aking litato sa road ng bibig, pinalis daw ni Rosado, hindi ko alam pangalan. Para mabakit ka ng estudyante. Parang yung pala sigaw, ito na tatakbo. Guys, pinipitahan na. May dalawang buwan na pinipitahan pa. Lahat ng mga gawa yan. Hindi ako makilala ng mga pinagsilbi ako. Ayaw, gusto ko yung lahat. Hindi kayo marunong mag-drive? Hindi. Marunong ka lang ng butog. Gusto mo ng damage license? Magkano damage license? 10, 50,000, libre na! Pag akong bail! Matanda, sa unang araw, nasusabi ko yung restaurant. Pag-aralan no, kung mabibigyan natin ng 1,000 pesos, multiplication ng matanda. Kasama PWD at Polo Parent. Pag hindi mo na nasasabi niya, papagalit pa. Hindi ko natatawag niya ako. Kung kakayanin 2,000, gagawin natin 3,000. Kinaya ng San Pablo, kinaya ng Santa Rosa, kinaya ng Santo Tomas, 1,000. Ay, masayaman tayo! Doblihan natin! So, hindi kaya magal. Kakayanin natin ang 2,000. Tama o hindi? Tama. Galit na ako. Galit na ako. Tumulong kayo sa akin, mga kasama. Tumulong kayo sa akin. Alam mo na lang bukoy sa mga kamataan. Ang kamatatas ka, dahil nabi. Hoy! Hindi ako nakakabalik dito. Wala mo sa ibang ngayon. 366,000 na butatay. Mamimili sila ng boto. 1,000 ang kamoting, 500 sa lifestyle, 300 ang pag-aalas na isa. Sana matuto ko yung mga to. Hindi naman kayo nangyayari, nililis pa kayo mga dito. Nangyayari pa kayo. 2 nights before, 1 night before. Nililigas. Kaya natin mga pagkakay na yung mga samayawan. Tulong nila yung tagap niya. Hindi ba ko nangyayari, hindi na nagbibigay. Tagapin niyo, saan ka na matatanda? Tumatanggi sa gasa, ay, lumalabo ang... Muday. Ang isa, hindi pala siya. Kaya kabataan. Pera! Natin! Yan! Paano, naging pera natin, hindi naman kami nagpapahit na buhay. Yung siya sabi sa mga nahirap. Yung mga nahirap! Siya ang nagdeditan sa nag-agaw na kalikhaon. Kompleto na bayan, social problem daw tayo. Hindi mo nagpapahit yan! Ripon. Hindi mo nagpapahit yan! Pero kung sila nag-deditan ng election, kung mananalo sa kandidato, kasi nagpapahit tayo. Ha? Sasabihin mo sana, papayitin ka ba ng buwis? Paano ka magpahit ng buwis? Kapatid? Paano? Bili sa mga grocery. Kumakait ka sa tricycle. Ano papatak mo sa tricycle? Oil and fuel, di ba? Ay, baka na paksal. Bumalik ka na sigarilya. Alak. Kahit na, taga-taga na yun, bawat alak. Papakainin yung katawan niya. Bakit gusto yung alak? Bakit gusto yung sigarilyo? Kasama ka. Bakit ka tayo gano'n? Kunin pa ako sa muscle. Anyway, indirect taxes, di ba? Kaya huwag kayong papapas sa ano, mahirap, hindi na kayo nababayad ng Weapon shop. Weapon Reklamo shop. pa kayo sa reklamo. Mabuti na, bibigyan ko kayo kahit 700 pesos sa pagbilin. Kaya mo kayo mag-iptahin ng mga oras. Kahirap naman kayo, wala naman kayong buwis. Mali! Mali!
Mali. Mali. So, ang kalaban ko lang, ngayon, sa totoo lang, pagdapa sa yan, Okay. ang kingaro, by ultimate crime honesty, for all crimes to be, labing apat sa todo ko na wala. Kaya sasabiwa ko sa kanya kung sino ko, ang ginawa ko pa sa sakripisyo sa inyo. Ano ang aking gagawin? Dalawang hospital, dadagdag natin. Doon sa hospital, sa kapayapaan. Ayaw nyo, kakayanin ka natin, kaya pa rin yung support. Dalawang hospital na kabuyaw, dalawang hospital na kapatyo, mas mali sa inyo kaya. Wala ka kalahati na inyo natin. Pwede na ako eh. Ha? Ano ba gusto nyo? Ikaw ako na tipang na kayo, makakautang kayo. Gusto nyo? Hindi hospital kayo. Hindi na kayo pupunta sa video hospital sa Batangas. Hindi na kayo pupunta sa Brigade. Hindi ka ba? Ha? Dialysis. Mabait kayo. Bakit? Hindi nila pinabayaran ng premium sa PhilHealth. Magkano lang premium sa PhilHealth? 500 pesos per month? Ay, pagkakawa na ito, libre ka na. Nakakawari pa nila. Bakit ganito pagmamahal ko sa inyo ngayon? Nakaranas din po akong maging mahirap. Ang aking pong tatay ay magdalagat sa Laguna Lake. Ang nanay ko, tinitinda yung huli niyang isda. Pagkapanahon, katulad ngayon, alihan, biya, ang dami biya. Kasama biya, kasama biya doon. Masarap, malinamnam, kung isda ngayon yung biya. Anyway, nakakala sa nanay ko, doon mo na tayo siya, anak. Maritela. Tumataan nyo ka rin, mga tuwid eh. Silita yung siyaw ng nanay ko. Biya ka nanay ko, biya. Umuwi sa bahay. Ang hirap ng gitera. Diba? Diba? Kaya pag sinabi kong mahal ko kayo, kasi ako'y naging mahirap, magmamalasal ko sa inyo, totoo yun. Kaya sabi ni Timmy, papagmalasakit daw siya. Papagmalasakit si Timmy. Yung nanay nga si Timmy, pinaiyak. Pinaiyak kasi may karap. Doon po meron, kala na mga bata ni Timero tatakbo ko, nagpuntahan sa bahay na. Dok, tatakbo ka, laki na po. Ha? Tama ka na yung mga nakakawag na maglalala. Bakit? Siguro, pinapunta ka lang ni Timero para malaman ko lumala ka. Ano mo sabi sa akin? Ayaw ko hindi bakit. Pinaiyak ko nila. Pero doon lumapit doon sa batas ha, 50,000, ako ka. Dahil ako pumunta kami din eh. Pumunta yung mahirap, hindi nila 20,000. So sabi siya, okay na yun. So yung bata, bumalik-ulit kay Lili. Ma'am, kulang na po ito. So sino ka nang ina? Lili, sabi ko Lili, Ma, kung sino ko pakalaman, ako namin yung dito si dati. Pagkasalita yung namin yung gano'n. Mula pagsalita niya, yung nanay niya nun ngayon, kayo ba? Kayo ba? Tapos nakit ako sa pagkulit, magmamala sa akin. Ha? Magmamala sa akin, pag sinabi siya ng COA, mag-impose ka ng liquidated damages doon sa company na gumawa ng polisiyo, hindi niya sinunod. Inutusan siya ng COA, 105 million liquidated damages. Sayang yun. Bakit ginawa ka ng tama? Nagpagawa siya ng napakamahal na slaughterhouse sa Makinig. Pinuntahan ko yun. Lahat na gagawin ko, pinag-aaralan ko lang, anak. Kaya kahit first day pa lang, alam ko na gagawin ko. Pinuntahan ko. Pinuntahan ko yung hospital na Kabuyaw. Pinuntahan ko yung school na Kabuyaw. Pinuntahan ko yung isla na Kabuyaw. Yung isla na Kabuyaw, 30 million. Yung kitili, 100 million. Ha? Alam mo kung magkano, pero sabi nila, saksakan na ng generic, no? Nahigit na 500. Bigyan mo ko ng plano, ayaw, natatakot. Yung may tinding, sabi ko, sige, ganito na lang 600 square meter. Ang halaga, sino yung bigyan kaya? Anak, pakikopya ko nga.